Ang pangalan ko po ay Mateo. Dating kasapi ng private first class sa military. 23 taong gulang ako noon at wala pang 1 taon sa serbisyo nang mangyari ang bagay na ibabahagi ko sa inyo. 7 taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ako nakakatulog ng tuluyan kapag may naririnig akong tumatawag sa pangalan ko mula sa madilim na sulok ng bahay namin. Hindi ko ito ikinukwento para lang takutin kayo. Ikinukwento ko ito dahil kailangang may makaalam nito. Dahil ang ibang taong kasama ko noon, hanggang ngayon, ayaw nang magsalita tungkol dito. At dahil minsan, kapag gabi at tahimik, hindi ko na alam kung ako pa rin ba talaga ang taong bumalik noon o may bumalik na ibang bagay sa lugar ko. Bravo squad kami noon. 8 kaming lahat sa squad. Patrolling kami hanggang sa hangganan ng Quezon at Aurora. Sa isang bahagi ng bundok na kahit tanghali, madilim pa rin ang loob dahil sa kapal ng dahon ng mga puno sa ibabaw. Si Sargento Domingo ang namumuno sa amin. Matigas ang ulo pero mabait naman. Tipong hindi ka papabayaang mahuli sa pila kung siya ang kasama mo. Si Corporal Reyes naman ang pinakamatanda sa amin. Dati siyang taga-bundok. Palagi siyang mayroong dalang agimat na munting kahoy na nakabalot sa lumang tela. Sabi niya, "Mula pa sa lolo ko ang mga gamit na ito. Alam niyo ba, hindi sasama ang mga ito sa akin kung hindi ako karapat-dapat at kung hindi ako naniniwala sa kanila." Yan palagi ang sinasabi sa amin ni Corporal Reyes. Sa ganitong paraan, naiisip ko na hindi lang siya basta isang militar. Hindi lang siya isang sundalo. Para na rin siyang albularyo kung makapagsalita minsan. Sina Santos, Garcia, Cruz, Alonzo at Patenya ang bumubuo sa natitirang bahagi ng aming grupo. Simple lang naman ang aming misyon noon. Hanapin ang isang grupong rebeldeng may kampo raw malapit sa isang abandonadong sitio. I-verify kung totoo ang report at bumalik ng buo sa kampo nang walang napapahamak o namamatay sa amin. 3 araw na kami naglalakad papasok sa kagubatan bago nangyari ang unang kakaibang bagay. Sa unang 2 araw, normal pa ang lahat. Napapagod kami, nauuhaw, at may mga paltos at sugat sa paa dahil sa aming basang bota. Hindi namin napapansin ang pagod dahil sa mga biro ni Santos tungkol sa asawa niyang palaging galit kapag hindi siya nakakauwi sa piyesta ng barangay nila. At yung radyoman namin na si Garcia, kinukwento naman niya kung paano siya nagpropose sa nobya niya gamit ang di bateryang kuryenteng ilaw ng kotse. Kung saan lahat kami natatawa dahil alam naming palpak talaga siya sa mga bagay na ganoon. Sa gabi naman, kapag hindi kami nagmamaniobra, naglalaro kami ng tong its gamit ang lumang barahan ni Alonzo na halos hindi na makita ang mga numero sa sobrang pagkakupas nito. Ordinaryong buhay kampo. Walang kakaiba. Maliban sa isang bagay. Tuwing dadaan kami sa isang tiyak na uri ng puno, laging bumubulong si Corporal Reyes ng ilang salita at laging humihipo sa kanyang dibdib kung saan nakasabit ang kanyang agimat. Noong 3 araw, mas pumasok pa kami sa mas makapal na bahagi ng kagubatan kung saan halos wala nang tumatagos na sikat ng araw. Bumagal ang takbo namin dahil sa putik at matitigas na ugat ng kahoy na parang sadyang inilagay sa daanan. Sinabi sa amin ni Sargento Domingo
na malapit na kami sa aming target. Isang abandonadong sitio kung saan may report na nagtatago ang isang grupo ng mga rebelde matapos ang isang engkwentro sa kabilang bayan. Simple lamang ang plano. I-verify, i-report, umatras kung kinakailangan. Sa ikatlong gabi namin, huminto kami sa isang lugar na may malaking puno ng balete dahil doon lang may sapat na patag na lupa para magkampo. Alam ko, klasikong maririnig mo sa mga kwento ang mga ito. Pero ito talaga ang totoo. Doon talaga kami huminto. Nang uupo na sana ako sa isa sa mga malalaking ugat nito para magpahinga, hinawakan ako ni Corporal Reyes sa balikat. "Di Guzman, huwag ka dyan umupo. At kapag dumaan ka sa tabi ng isang matandang puno, bumulong ka ng tabi-tabi po para hindi ka mapahamak," sabi niya sa akin. Tinawanan ko siya noon at ang sabi ko sa kanya, "Manong Reyes, gubat lang to. Hindi ito horror movie. Ikaw talaga. Huwag ka nang manakot dyan. Pero sige, dahil sinabi mo, susundin ko na lang. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po, makikiupo lang po." Ngumiti lang siya sa akin, pero hindi umalis ang tingin niya sa kinaroroonan ko. Pero hindi siya nakatitig sa akin. Oo, nakatingin siya, pero parang tumatagos sa aking katawan. Doon siya nakatitig sa aking likod na parang alam niyang may darating. Pagsapit na mga 12:00 ng madaling araw, may narinig kaming sunod-sunod na putok mula sa hindi kalayuan. Nasa direksyon nito mismo ng sitio na dapat sana ipupuntahan pa lamang namin kinabukasan. Sumigaw si Sargento Domingo ng, "May kontak tayo. Dali niyong kumilos." At sa loob ng ilang segundo, tumatakbo na kami papunta sa direksyon ng putok. Dired na ilaw lang ng flashlight ang aming gabay noon at ang mga baril namin ay nakahanda in case na magkaroon nga ng engkwentro. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon dahil naririnig ko talaga ito sa kabila ng lakas ng mga putok doon sa may sitio. Habang tumatakbo kami, may narinig akong sigaw. Hindi galing sa amin, kung hindi galing doon sa may unahan. Sigaw ng mga taong hindi ko makilala. Pagkatapos, sa gitna ng lakas ng mga putok ng baril doon, biglang katahimikan ang umibabaw. Nang marating namin ang lugar, wala ng tao sa sitio. Sirang-sira ang mga kubo. Nakakalat ang mga natapong bigas sa lupa. Tapos, mayroong patak ng mga dugo pero konti lang. Hindi kasing dami na dapat mayroon kung talagang nagbarilan sila doon. Parang biglang naglaho ang lahat ng tao. Kasama pa ang mismong dahilan ng putukan. May napansin din akong iba pang bagay habang naglalakad ako sa gitna ng sirang mga kubo. Mga bakas ng paa sa putik na biglang nawala pagkatapos ng ilang hakbang. Parang umangat lang sa hangin ang taong dumaan doon. May nakita rin akong maliit na rosaryo. Nakabitin pa rin sa isang pako sa dingding. Hindi nagalaw kahit gulo na ang lahat sa paligid nito. Na para bang sinasadyang iwasan ito ng sinuman o anumang gumalaw doon. "Baka umalis na sila bago pa tayo dumating," sabi ni Corporal Reyes. Pero hindi ko magawang maniwala sa kanyang mga sinabi. Kasi saan napunta yung mga tao? Kung nagbarilan nga talaga sila, paniguradong may tinamaan at nasugatan doon. Imposibleng mawala agad sila sa paningin namin dahil hindi ganoon kalayo yung pinagkakampuhan namin sa sitio na yun. Doon nagsimula ang lahat.
Habang naghahanap kami ng ebidensya sa paligid, may naramdaman akong parang may sumusunod sa akin mula sa aking likuran. Lumingon ako, pero wala namang tao. Pagbalik ko ng tingin sa aking harapan, nagulat ako dahil hindi ko na makita ang ilaw ng flashlight ng mga kasama ko, pati yung ilaw na pula ni Corporal Reyes na dapat nasa loob lang ng 10 metro sa akin. Manong Reyes? Manong? Tawag ko sa kanya, pero wala akong naririnig na sagot. Manong Reyes? Nasaan kaya sila? Sa wakas, pagkalipas ng halos 2 minuto, may narinig akong sagot. Ang boses mismo ni Corporal Reyes. Tinatawag nito ang pangalan ko. Naririnig ko yon papalapit mula sa kanang bahagi. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sinundan ko ang boses. Pero pagkarating ko doon, parang may mali. Habang tumatakbo kasi ako papunta roon, biglang nag-iba yung direksyon ng tawag. Nanggagaling naman ito sa likod ko, kahit hindi naman ako lumiko. Pagkatapos, nanggaling sa kaliwa. Tapos galing sa itaas ng mga puno mismo, na imposible dahil tao lang ang hinahanap ko at hindi ibon. Doon ko lang naalala ang sinabi sa akin noong bata pa ako ng lola ko, na kapag lumihis ang tinig ng taong kilala mo sa gubat, hindi na yon ang taong kausap mo. Kaya naman, tumigil ako sa pagtakbo. Hinugot ko ang flashlight at bahagyang nanginginig na sinigaw ko ang mga salitang, tabi-tabi po. Wala po akong balak mandistorbo. Sana po padaanin niyo ako. Tumigil ang mga tinig. Pero tumigil din ang lahat ng tunog noon sa gubat. Walang kuliglig, walang ihip ng hangin. Para akong nasa loob ng isang malaking silid na walang bintana, walang pinto, at walang dingding na masasalat. At doon ko unang naramdaman. Hindi ko na alam kung gaano nakatagal ako naglalakad. Sa isip ko, ilang minuto lang. Pero pagtingin ko sa relong di kamay ko, 4 na oras na ang lumipas mula noong huli kong tiningnan ito. Naglakad ako. Wala akong maramdamang matinding takot noon, kundi pagkalito lamang. Parang guni-guni ang lahat. Parang panaginip na hindi mo pa rin magawang magising. Naglakad ako ng naglakad, hanggang sa may narating akong parang pamilyar na puno. Isang puno ng malaking balete ulit. Kasing laki ito ng dati naming pinagkampuhan. Doon ko lang na-realize, bumalik pala ako sa simula. Ilang beses ko itong sinubukan. Naglakad ako papunta sa hilaga, pero umiikot ako pabalik sa parehong balete. Naglakad naman ako papunta sa may timog. Bumabalik pa din ako doon. Ginawa ko yun sa silangan at kanluran. Pero ganoon pa rin ang resulta. Doon ko muling naalala ang isang paalala pa ng lola ko. Kapag ganito raw, baligtarin mo ang suot mong damit. Nakakalito raw ang mga bagay na nagbabago ng anyo sa gubat. At ang isang paraan para makalabas sa ilusyon nila ay ang pagpapakitang hindi kasang-ayon sa mundo nila. Walang pagdadalawang isip na hinubad ko ang uniforme ko. Binaligtad at isinuot muli. Nakaramdam ako ng kaunting hiya. Kasi nga naman sundalo ako. May baril, matikas at malaki ang katawan. Pero sumusunod ako sa isang paniniwala
mula sa kwento ng lola ko na hindi tiyak kung totoo. Pero wala na akong pagpipilian noong mga oras na yon. Desperado na ako at gusto ko lang naman na makita ulit ang mga kasamahan ko. Habang nagpapatuloy ako sa paglalakad pababa sa isang matarik na bahagi ng gubat, sa hindi kalayuan, may namataan akong isang maliit na anino na tumatakbo sa pagitan ng mga puno sa aking kanang bahagi. Isang mahaba, mabilis, parang isang bata. Tumigil ako. Itinutok ko ang ilaw doon. Wala. Pero nang muli akong tumingin sa harapan, may nakita akong maliit na bakas ng paa sa putik. Sunod-sunod, mula sa direksyon ng anino papunta mismo sa kinatatayuan ko. Parang naglalakad ito papalapit sa akin tapos biglang tumigil ang mga bakas. 1 metro lamang mula sa aking mga paa. Dito, muli ko na namang naalala ang isa sa mga kwento ng lola ko. Tungkol sa mga batang hindi dapat sundan sa gubat. Mga batang hindi nabuhay pero patuloy na naglalaro sa dilim. Naghihintay lamang ng may sumunod sa kanila. Kaya ang ginawa ko, hindi ako lumingon pabalik. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi ko na muling nakita ang anino. Kahit paulit-ulit kong nararamdaman ang mga mata nito sa aking likuran. Ilang hakbang pa lang matapos kong gawin ito, may narinig naman akong yabag. Hindi ito katulad nung naunang bata na naglalakad papalapit sa akin. Ito, tuloy-tuloy. Para talagang taong naglalakad ng normal papunta sa lugar kung nasaan ako. Itinutok ko ang ilaw doon at nakita ko ang isang lalaki. Nakasuot ng uniform ng isang sundalo, katulad nung sa amin. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Tapos yung kanang kamay ko nasa may gatilyo ng aking baril. Huwag kang mag-alala. Kilala mo ako. Sagot niya sa kalmadong paraan. Ako si Corporal Bautista. Kasapi ako ng 56 Platoon. Hindi ko siya kilala noong una. Pero naalala ko. Narinig ko na ang pangalang yon. Isang buong platoon kasi ang nawala sa lugar na yun. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Na-report sila bilang missing, presumed dead in action. Pero hindi kailanman nakita ang mga bangkay. Corporal Bautista? Ikaw ba talaga yan? Tanong ko. Sa tinig na hindi ko na alam kung galing sa tapang o galing sa takot. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Huwag kang maalerto. Huwag kang matakot dyan. Tutulungan kita. Alam ko ang daan palabas dito. Sasamahan kita mismo. Sagot niya sa akin. Dapat sana natakot na lang ako at tumakbo palayo sa kanya. Pero mayroong kakaibang bagay sa presensya niya na parang ligtas ako kung sasama ako sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Kaya sa halip na tumakas, sumunod ako sa kanya. Dahil sa mga oras na yon, mas natatakot ako sa katahimikan kaysa sa isang taong bukod tangi kong nakikitang buhay sa kagubatang yon. Naglakad kami ng matagal. At habang nasa likod niya ako, napansin kong kakaiba ang paraan ng paglalakad niya. Walang tunog ang bawat hakbang niya sa mga tuyong dahon, kahit malutong ang lupa sa bawat hakbang ko naman. Hindi rin siya kailanman natisod. Hindi nasugatan ng mga sanga, kahit paulit-ulit akong nadadapa sa mga ugat ng punong kahoy sa dilim.
Tuwing may sanga na sumusubok sa mukha ko, laging naiiwasan niya ito nang hindi man lang siya lumilingon. Parang alam na alam niya ang bawat sanga bago pa ito lumitaw sa harapan namin. Ilang beses kong tinanong sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang platon. Pero ang sagot lamang niya sa akin, "Mahabang kwento yan. Sa ngayon, gawin muna natin ang dapat gawin. Dalian mo." Wika niya. Hindi ko na itinuloy ang pagtatanong dahil dito. Ayaw ko siyang kulitin at tumahimik na lamang ako. Habang naglalakad kami, napansin kong hindi kailanman nagreklamo si Bautista sa init o sa lamig. Hindi rin siya humihinga ng malalim kahit sobrang paakyat at matarik na kami sa aming tinatahak na daan. Isang beses, tumingin ako sa kanya ng sandali. At bahagya akong napansin na walang alikabok ang buong katawan niya. Walang putik sa kanyang uniforme kahit dumaan din kami sa parehong mga latian na kinasasadlakan ko. Bukod doon, nagsimula akong may mapansin sa paligid namin. Paminsan-minsan, may lumilit ako na maliliit na ilaw sa hindi kalayuan. Kulay kahel, parang apoy ng kandila, pero laging nagpapakita lamang sa gilid ng aking paningin at nawawala kapag direktang tinitingnan ko na. Naririnig ko rin paminsan-minsan ang parang tawa ng mga bata. Malayo pero malinaw. Kahit alam kong walang dapat na bata sa gitna ng kagubatan. Tuwing maririnig ko ito, mahigpit kong hahawakan ang rifle ko at si Bautista. Sasabihin lang na, "Huwag mong pansinin ng mga yan. Gusto ka lang nilang lumingon." Anong sila? Tanong ko sa kanya. Pero katulad ng inaasahan, hindi siya sumagot noon. Hindi ko napapansin ang oras pero parang sobrang haba ng araw na yun. Nang malapit na ang bukang liwayway, o sa palagay ko lang dahil hindi rin talaga umiilaw ang paligid namin, biglang huminto si Bautista. "Huwag kang tumingin dyan," sabi niya sa akin habang itinuturo ang direksyon sa aming kaliwa. Siyempre, napatingin ako. Huli na rin kasi ang pagpapaalala niya sa akin. Nang mapatingin ako sa dakong yun, naistatwa ako. Sa gitna kasi ng makapal na damuhan, may nakita akong mga bangkay. Hindi lamang isa, 4 o 5. Kung hindi maraming magkakapatong na mga bangkay. Nakasuot ng damit sibilyan pero may hawak-hawak na iba't ibang klase ng mga baril na karaniwang ginagamit ng mga rebelde. Hindi ako maaaring magkamali. Sila yung hinahanap namin. Ngunit hindi iyon ang pinakang nakakatakot na bahagi ng kwento kong ito. Dahil alam niyo ba, lahat ng magkakapatong na bangkay na yun na hindi bababa sa 50, lahat sila walang tiyan. Ibig sabihin, wasak, bukas at parang hinukay mula sa loob ang kanilang katawan. Walang bituka, walang atay, walang anumang laman ng katawan sa loob ng balat nila. At kung tutuusin, mas kakatuwa pa dahil halos walang dugo sa paligid. Para bang natuyo na lamang ito o hinigop na parang tubig sa buhangin. Ang mga mukha nila nakatingala sa dahon ng mga puno sa itaas. Ang mga mata nila ay nakabukas pa rin. At parang ang huling nakita nila ay isang bagay na hindi na kailanman maaalis sa isip nila kahit patay na sila. "Sabi ko naman sa'yo, huwag kang titingin eh."
sabi ni Bautista. Tapos hinablot niya ang braso ko at hinila palayo. Dalian nating maglakad. Kapag masyadong matagal ang tingin mo sa mga yan, alam niyang tinitingnan mo siya. At kapag nalaman niyang tinititigan mo siya, sasama ka na sa susunod na hapunan. Mamamarkahan ka na niya. Dalian mo! Napaatras ako at halos masuka habang naglalakad at hila-hila ni Bautista. Madami na akong pagkasanay na dinaluhan tungkol sa kung paano dapat kumilos sa harap ng bangkay sa larangan ng digmaan. Pero walang isa man sa mga pagkasanay na yun ang naghanda sa akin para dito. Alam kong hindi ito nagawa ng bala, ni ng patalim man lamang. Wala itong pattern ng gunshot wound. Walang paraan para mangyari ito ng mabilis. Kung tutuusin, mukhang buhay pa sila noong nagsimula ito. Bautista, ano ang gumawa nito sa kanila? Tanong ko sa boses na nanginginig pa. Hindi ko alam kung maniniwala ka ba. Pero may tawag dito ang matatanda. Sagot niya habang nagpapatuloy sa paglalakad at hindi tumitingin sa akin. Aswang. Mga aswang ang gumawa niyan. Hindi yung nasa pelikula, kundi aswang na mga totoo. Hindi sila kumakain para lang mabuhay. Kumakain sila dahil gusto lamang nila. At mas masarap sa kanila kapag may halong takot ang laman ng kanilang binibiktima. Bakit hindi tayo ang kinakain nila? Nasaan sila? Nasa paligid lang ba sila? Tumigil siya sandali. Halos hindi humihinga. Hindi sila makakalapit sa atin dahil kasama mo ako. Hindi ko naintindihan noon ang buong kahulugan ng sinabi ni Bautista. Pero sumang-ayon na lamang din ako. Kasi kung tutusin, patay na dapat ako kung nakasalubong ko ang isa sa mga aswang na sinasabi niya. Pero dahil nga kasama ko siya, ramdam kong ligtas ako. Habang naglalakad, ikinukwento niya sa akin ng paunti-unti na ang bundok na yon ay matagal ng lugar ng pinagkasunduan. Hindi niya masyadong pinaliwanag kung kanino o kailan, na kung sino man ang mapadaan doon, mapasundalo man o rebelde, sibilyan man o kung sino pa man, ay parte na lamang ng kalikasan ng gubat na yon. Isang uri ng biyaya para sa mga nakatira roon. Hindi raw nag-iisip o nagtatangi ang mga bagay na iyon kung sino ang tama o mali sa labas ng kagubatan. Sundalo ka man, kung nasa loob ka ng teritoryo nila, ibig sabihin noon, isa ka lamang makakain para sa kanila. Bautista, ilang beses na ba itong nangyari? Tanong ko sa kanya. Higit sa isang beses na. Sagot niya at sa unang pagkakataon, may narinig akong bahagyang panghihinayang sa kanyang boses. Kami rin. Bago pa kayo. At may mga nauna pa sa amin. Bago pa kami. Pero bakit ka nandito? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya ulit. Ngiti na hindi ulit umabot sa kanyang mga mata. Dahil may utang ako. At minsan, ang paraan para makabayad sa utang ay ang tumulong sa iba. Muli na naman siya nagsalita ng bagay na hindi ko maintindihan. Pero hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na inusisa kung ano ang ibig sabihin nun dahil takot na akong malaman ang katotohanan. Tuloy-tuloy kaming naglakad. At unti-unting nagsimulang bumukas ang gubat sa harapan namin. Nagsimulang makapasok ang liwanag mula sa puwang ng mga dahon.
Naramdaman kong bumalik ang mga tunog ng gubat. Yung kuliglig, ihip ng hangin at kaluskos ng dahon sa lupa. Nabuhay muli ang paligid at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko na naramdaman ang pagkakabalot ng katahimikan. Nang makita ko na ang unang guhit ng liwanag ng araw sa dulo ng aming landas, huminto si Bautista. "Paano ba yan, pare? Hanggang dito na lamang ako," sabi niya sa akin. "Anong ibig mong sabihin hanggang dito ka na lang? Bakit? Malapit na tayo." "Malapit ka na. Hindi tayo." Wika niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong ekspresyon sa mukha niya. Pagod, halos wala ng pag-asa. Kagaya ng isang taong matagal nang hindi na umaasang makakauwi pa. Bahagya niyang iniangat ang kamay niya. Parang gustong hawakan ng balikat ko. Pero huminto ito sa hangin. Ilang pulgada na lamang ang layo bago niya ito ibinaba muli. Naisip ko noon na baka may bawal sa kanya na gawin. Isang bagay na hindi niya pwedeng sabihin sa akin. "Sabihin mo sa kanila na tama ang ginawa namin. Sabihin mo rin kay Kapitan Villaruel na hinintay namin ang utos pero hindi na dumating. Sabihin mo sa kanila, okay lang. Alam namin lahat ang panganib at handa kaming magsakripisyo." Nang mga oras na yon, hindi ko napansin ang kakaiba sa mga sinabi niya. Napansin ko na lamang ito matapos ang lahat. Paano niyang nalaman ang pangalan ng aming kapitan? Gayong sinabi niyang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang buong platon niya. At noong mga panahong nawawala sila, wala pa si Kapitan Villaruel sa aming batalyon noon. Bago pa ako makapagtanong, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa dilim ng gubat. Mabilis, hanggang sa bigla na lamang siyang naglaho. Tumakbo ako palabas ng natitirang bahagi ng gubat. Ilang oras pa ako naglakad hanggang sa nakarating ako sa isang daan na kilala ko. Yung daan papunta sa aming himpilan. Sa isip ko noon, isang gabi lang ang lumipas mula nang mahiwalay ako sa aking grupo. Kaya sana ayos lamang sila. Nang makarating ako sa kampo, may nagulat na sundalong bantay. Sumigaw, tumakbo papasok, tapos nakita kong sumunod na rin ang iba sa kanya at nang makita nila ako, imbes na matuwa sila, nakita ko sa mga mukha nila ang labis na takot. "Mateo?" sabi ni Sargento Domingo. Tumigil siya sa paglalakad. Mukhang hindi makapaniwala sa nakikita. "Mateo, ikaw ba talaga yan?" "Oo sir, ako to. Sino pa ba?" "Nawala lang ako pero akala namin patay ka na. Sinunog na namin yung ilang mga gamit mo. Tapos nakahanda na yung mga letrang ipapadala namin sa pamilya mo bukas." Doon ko lang narinig ang tunay na kalunos-lunos na bahagi ng kwento. Na imbes isang gabi lamang akong nawala, 7 araw na pala akong hindi nila nakikita. Na inihintulan nila ang paghahanap noong 3 araw dahil sa laki ng panganib at kakulangan ng patunay na buhay pa ako. Kaya napagpasyahan nilang kailangan na akong ideklarang missing, presumed dead in action. Katulad mismo na nangyari kay Bautista at sa kanyang platoon noon. Pero may isa pang bagay na sinabi sa akin si Sargento Domingo.
na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maunawaan. Sinabi niya sa akin na noong ika-4 na gabi ng aking pagkawala, may nakita raw silang parang ako. Nakaupo ito sa labas ng kampo, malapit sa bakod, hindi kumikibo, hindi sumasagot kapag tinatawag. Sinigawan nila ito. Nilapitan ng ilan sa kanila. 2 pa nga ang naglakad papunta rito. Pero pagdating nila sa lugar, wala na. Kaya ang naisip nila baka delirium na lang ng gutom at pagod ang dahilan ng nakita nila. Hindi na nila ito pinag-usapan pa noon dahil ayaw nilang paniwalaan ang sarili nilang nakita. Anong itsura niya? Tanong ko kahit alam ko na sa puso ko ang sagot. Ikaw nga. Ikaw na ikaw, Mateo. Yung uniforme mo tsaka yung mukha mo. Gayang-gaya niya. Pero sabi ng ilan sa mga nakakita parang baliktad yung suot na damit eh. Wala akong nasabi pa noon. Anong pa nga ba ang masasabi ko? Wala din akong kaide-ideya sa mga nangyari. Kinagabihan, matapos akong kumain at makapagpahinga ng bahagya, lumapit sa akin si Corporal Reyes. Mag-isa siya, walang kasama. Hindi siya kaagad nagsalita. Inilabas na lamang niya ang kanyang agimat mula sa kanyang dibdib. At doon ko unang napansin na mayroon itong basag sa gitna. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay dito, kahit alam kong hindi ito nagalaw mula nang isinuot niya. Alam mo ba, noong gabing nawala ka, nagningas ito. Init na parang baga. Hindi ko masabi sa iba dahil hindi nila ako paniniwalaan. Pero alam kong kasama mo ito, kahit papaano. Sabi niya. Tumingin siya sa akin ng matagal. Mata niya'y namumugto na parang matagal nang hindi nakakatulog. Mateo, sinuwerte ka. Marami akong nakilala noon na hindi na nakakabalik. Wala akong maipaliwanag kung bakit ikaw ang nakaligtas at kung bakit ikaw ang pinili ng agimat kong ito. Wala akong maisagot sa kanya noon kung hindi ang pasasalamat. Dinala nila ako sa medic para suruin. Walang problema sa akin. Walang sugat, walang tanda ng anumang laban o gutom kahit 6 na araw akong nawala at walang kinain. Ang tanging kakaiba lamang ayon sa medic ay ang temperatura ng katawan ko. Mas malamig kasi ito ng ilang grado kaysa sa normal na katawan. Kahit ilang oras na akong nakaupo noon malapit sa apoy. Ilang buwan po matapos ang lahat ng ito, hindi ko na napigilang saliksikin ang tungkol kay Corporal Bautista at sa kanyang nawalang platoon. Humingi ako ng tulong sa isang kaibigan na nasa record office. Sabi ko sa kanya, para lamang ito sa aking sariling kapanatagan ng loob. Ilang linggo bago siya muling nakabalik sa akin para tawagan. At nang gawin niya, mas maikli ang usapan namin kaysa sa inaasahan ko. Mateo, bakit mo tinatanong to? Sabi niya sa telepono. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Kasi yung file na to, may nakalagay dito na restricted. Do not release to unauthorized personnel. At alam na alam natin na hindi yun karaniwang bagay lamang para sa isang missing platoon report. Mayroong kakaiba sa mga nawawalang platoon na yun. At kung ano man ang dahilan na nakakataas, hindi ko na alam pa. Hindi ko na siya sinagot ng tapat matapos kong marinig yan. Sinabi ko na lang sa kanya na huwag na niya itong hanguin pa. Nakakita rin ako ng ibang detalye ng insidente. Tama nga ang sinabi ni Bautista.
Mahigit 1 taon bago ang aking misyon, may isang platoon na nawala sa parehong pangkalahatang lugar. Habang hinahabol din nila ang isang grupo ng mga rebelde. 8 sundalo ang kasama niyo noon, kagaya rin ng bilang namin. Kaso katulad nga ng alam ninyo, wala nang nakabalik pa sa kanila. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa akin nung bago siya nawala. At hindi ko alam kung anong tinatago ng nakakaitaas sa amin. Kasi bakit kailangan nilang itago ang report tungkol sa mga nawawalang platoon? Ano ang tinatago nilang lihim? 3 taon ang nakalipas simula nang mangyari ang lahat. 1 linggo bago ako umalis sa serbisyo, may nabalitaan akong bagong tuklas na labi ng mga sundalo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Kinumpirma ng dental records ang mga ito bilang bahagi ng nawawalang platoon noon. Pinakauna sa listahan ng mga pangalan ay si Corporal Emmanuel Bautista. Wala akong masabi noong mga panahong yun. Hindi ko na alam kung ano talaga ang nakausap ko noong gabing iyon sa gitna ng kagubatan. Multo ba siya na pinapayagang tumulong bilang bahagi ng utang niya sa mga bagay na naninirahan doon? O isa lamang siyang bahagi ng ilusyon? Ginawa ng parehong bagay na kumain sa mga rebelding natagpuan namin. Isang pain lamang para mas maniwala akong ligtas ako habang hinihila ako pauwi sa halip na kainin. Dahil mas gusto ng mga nilalang na ito na manatili akong buhay para maisalaysay ang kwentong ito. Para sa susunod na sundalo, sa susunod na pagkakataon, mas maniwala pa rin ang mga bagong dating na kaya nilang mabuhay kung susunod lamang sila sa isang boses sa dilim. Hindi ko alam ang iniisip ng kung sinong may pakana nito. Basta ang alam ko, sobrang delikado sa kagubatan na yun. At hanggang ngayon, hindi ko rin malaman kung sino talaga ang bumalik sa kampo namin ng gabing yun. Ako ba na naglakad sa loob ng 6 na araw sa gitna ng kagubatan? O ang isa pang bagay na nag-anyong ako na naunang bumalik bago pa man talaga ako nakalabas? Umalis ako sa serbisyo hindi nagtagal matapos malaman ang tungkol kila Bautista. Sinabi ko sa pamilya ko na dahil ito sa kalusugan ko. Hindi ko na kayang ipaliwanag pa ang totoong dahilan sa kanila. Dahil paano ko nga ba masasabi na natakot akong bumalik doon? Hindi dahil sa mga rebelde, hindi dahil sa bala, kung hindi dahil sa isang bagay na wala man lang pangalan sa mga manual ng hukbong militar. Hanggang ngayon, may mga bagay akong ginagawa na hindi maintindihan ng asawa ko. Hindi ako pumapasok sa kahit anong lugar na may malaking punong balete. Lagi akong may dalang maliit na agimat sa bulsa ko na regalo pa sa akin ni Corporal Reyes bago kami maghiwalay ng landas sa buhay. At tuwing may bisita kaming hindi ko masyadong kakilala, palihim kong tinitingnan ang paa nila bago ang kanilang mukha. Ugali na hindi ko na kayang alisin dahil sa gubat na yun. Natutunan kong minsan ang unang tanda ng kung ano talaga ang kausap mo ay nasa bagay na hindi mo inaasahang titingnan. Minsan, napapaisip ako. Kung hindi ko nakita si Corporal Bautista, mabubuhay kaya ako?